Hello everyone. Welcome back. So, ngayon, mayroon tayong circuit, no? A simple circuit, a 4 diodes or a bridge type connected as bridge. So, this is a very common circuit or diode connection. But ang purpose is to protect the circuit from reverse voltage and also hindi mawala yung supply sa circuit kahit baliktad pa yung supply, no? Let's say battery. So naisip kong gawa nitong circuit kasi may nakita akong electronic vlog din na nagturo siya ng single diode as circuit protector. So, sa reverse voltage. Reverse polarity, no? Like, pag, halimbawa, battery yung connection, yung supply rather, then bumaliktad yung battery doon sa pag-connect sa circuit, DC circuit. So, doon sa ano niya, sa vlog niya is maka-protect yung single diode doon sa circuit for reverse polarity. Tama man yun, no? So, kasi pag nag-reverse yun, ang diode din is mag-reverse bias. So, mag-open yung diode. So, cut off yung supply. Now, eto, gumawa ako ng bridge, no? 4 diodes. Na kahit bumaliktad pa yung supply, ito yung supply dito, itong orange wire at saka black. DC ang supply natin dito Kasi yun nga, ang purpose is to protect the circuit from reverse polarity, reverse supply. So, ito yung output dito sa green and yellow wires. So, nilagyan ko ng LED as load, no? So, 'di ba, LED natin siyempre may polarity din 'yan. Pag reverse hindi din yan ilaw. So, dapat forward lang yung supply niya, no? Mag-forward bias siya. Kasi diode din 'yan. Mag-forward bias lang siya para mag-turn on siya or mag-emit siya ng light. So, meaning, eto, ang testing natin, kahit baliktad rin natin yung supply dito sa DC supply, is maintain pa rin yung supply dito sa load natin. Ang load natin is itong LED, no? Na may polarity din siya. Okay? So, eto yung diagram natin. Okay? Again, naisip ko lang to. Actually, napaka-basic nito, no? Pero, yun lang. Parang dagdag lang doon sa napanood ko na electronic vlog na single diode to protect the circuit from reverse polarity supply. So, ato parang in-upgrade ko lang. Instead, single diode, gumawa ko ng bridge diode, no? It's very common diode configuration or diode connection, a bridge. Usually sa mga full wave rectifier natin, this is same connection, no? Now, but this now is different purpose is to protect and kahit bumaliktad, tuloy pa rin yung supply. Kasi ang ano natin dito is DC supply na tayo dito, no? May polarity, may fixed polarity na yung supply natin, plus and minus, like this is a battery for example, no? So, how it works? So, let's say, ito yung positive ng supply. Ito yung positive ng load, no? Ito, positive supply dito ng load. And ito naman sa kabila is negative. Ito naman yung negative din ng
from battery. Dadaan dito sa bridge, no? Sa bridge diodes natin. Now, paano siya mag-work? So, let's say, pag this is positive, tama, for example, yung polarity mo, positive, positive, negative, negative, okay siya, no? So, saan ang magkakandak sa 4 diodes na to? Pag this is positive and this is negative. So, positive ito, ang magkakandak is diode 1. Then, lalabas dito, positive dito. And take note sa polarity ng diode natin, ha? Meron kasing misconception or misinterpretation or misunderstanding na yung negative sign dito is iyon daw yung positive, kasi positive nga ang lalabas dyan, no? Actually, ang positive is dito. So, pag na-forward bias yan, so, lulusot, ibig sabihin, lalabas yung positive, no? Although, negative side yan, ha? So, ito, pag positive dito, ibig sabihin, tong D1 is forward bias yan, no? So, mag-o-on siya. So, di ba? Kinukumpara natin ang diode sa switch. So, pag forward bias siya, mag-o-on siya, no? Okay? So, ito yung positive, ito yung negative. Ang lalabas actually positive, ha? So, positive side ng ano natin, ng load dito. Then, negative dito na other side, negative. So, anong magkakandak dito is yung D3, diode 3. So, negative, no? Negative, negative. So, lalabas is negative also. Okay? Same also dito. Positive, 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 positive lalabas. Negative, negative, negative lalabas. So, negative papunta dito sa negative ng load, no? So, halimbawa, itong D4 sa ang pares ng D1 is D2. Yung D2 is, pag positive dito, magre-reverse bias ito, no? Ibig sabihin ito, naka-open. Okay? Naka-open pag positive dito ang papasok. Ito yung mag-o-on, ang D1. Ang D2 mag-o-off. Reverse bias siya, ito forward bias. Dito sa other side naman, sa negative side naman, ito naman yung forward bias, ang D3. Ang D4 naman is negative, forward, reverse bias, sorry. Medyo nalilito ako sa sinasabi ko, no? Okay, again, pag ito negative ng supply, going to negative, going dito sa D4, D3. So, ang magpo-forward bias is D3. So, eto, mag-o-on. No? Mag-o-on. Eto naman, mag-o-open. Kasi, reverse bias itong D4. Ito yung forward bias. Dito sa, balikan natin sa positive, ito yung forward bias, ito yung reverse bias. So, at this, assumption, no, ng supply connection. So, ang magkakandak ngayon is itong D1, okay, D1 and D3. Okay? So, let's say, binaligtad natin yung supply, no? Ito, ginawa nating negative. Negative, ito naman yung positive sa kabilang side, other side. Okay? So, what will happen dito sa bridge natin, ang magkakandak ngayon, since this negative na siya, no? Ang magkakandak ngayon is ang D2. So, mag-o-on siya ngayon. No? Mag-o-on siya ngayon. Ito naman, mag-o-open. Reverse bias naman yung D1. Okay, reverse bias naman yung D1. So, mag-o-open siya. Ang magkakandak ngayon is D2. Forward bias. No? Negative, negative.
lalabas negative. Although positive sign yan, ha. Ibig sabihin, polarity ng diode yan. Pero since na forward bias sa negative, so lalabas is negative voltage. While the other side also, dito, nagiging positive na naman dito. Okay? Nagiging plus dito. So, saan naman ngayon na magpo-forward? Ang D4 na naman ngayon na magpo-forward. Kasi forward bias naman yung D4. Yung D3 naman ngayon is reverse bias. Mag-open naman. Ito naman mag-on. Okay? So, positive. Lalabas positive. Hindi rin siya makabalik dito sa D1 dahil reverse bias din yung D1. No? So, ang lalabasan niya talaga is dito papunta sa load. Okay? So, hindi siya makabalik dito sa D1 dahil reverse bias yung D1 kasi positive yan, lalabas positive. Hindi siya makabalik sa D1 kasi negative yan, reverse bias yan. So, dediretso sa load. So, same also with dito. Hindi rin siya reverse bias ngayon yung D1. So, dadaan siya dito. Mag-on yung dito, forward bias. Hindi rin siya makabalik sa D3 dahil reverse bias din yung D3 kasi negative yung lalabas. Naka-forward bias sa negative. So, ibig sabihin, bottom line is, yung polarity dito is permanente. No? Fix. Positive, positive, negative, negative. All the time, kahit babaliktad-baliktarin mo pa dito yung supply. So, mayroon tayong actual, no? Para hindi lang theory, no? Ito yung actual, okay? Tingnan ko to yung board natin. Papakita ko yung supply natin, no? Supply natin is 3.6 volts DC yan, okay? 3.6 volts. So, ngayon, susupplyan natin yung bridge natin. Okay, klaro ba? Okay. Sorry yung holder natin sa video natin gumagalaw. Okay. Yan. So, susupplyan natin. Nakita nyo na yung supply natin 3.6 volts, no? DC voltage, DC supply yan. Now, susundin muna natin tong polarity dito na tama. Let's say negative to negative. Ito yung tamang polarity, for example, no, ng circuit. Okay? So, say this is the negative terminal of the circuit and this is the positive terminal of the circuit. So, kita nyo yung lead natin, forward bias yan, nag-on siya, no? This is positive yellow, negative output yung green. So, baliktarin natin. Baliktarin natin. Ito naman ngayon yung black sa orange. Ito naman yung red sa black. Ganun pa rin guys, no? Turn on pa rin yung load natin, yung LED natin. So, ibig sabihin, fixed pa rin yung polarity. Kasi halimbawa, eto, baliktarin natin. Sabihin nyo na baka ito parang easy yung supply, no? Kasi ito kung easy, mag-on to kung easy, no? Kasi although nag-alternate, pero because of rapid change of polarity, no? Negative, positive, di ba? Wave. So, mag-on pa rin ito. 60 Hz yun, 60 cycles. So, 60 times per minute na magre-reverse yun. Hindi mo na mapansin na nag-on off, on off yung LED. So, pero nag-on off yun. Kasi nagre-reverse bias yun. So, but since rapid yung change, no? 60 cycles per second, so, hindi mo ma-detect. So, ito talagang, ito, para patunay din, no? Para lahat walang daya, no? Hindi kagaya yung iba diyan na
na parang minamagic, no? Atin naman yung vlog natin, modesty aside, is para naman makatulong doon sa gustong matuto sa electronics, no? Hindi naman yung for like ano lang, like and share purposes lang, no? Yung ganun lang, yung para may video lang, hindi naman. So pero atin para makatulong din tayo. Kasi una-una, kailangan naman natin i-share yung alam natin sa tamang paraan, sa yung eksakto naman na ano, kumbaga hindi tayo nagtuturo ng kung ano-ano na lang, no? So dapat kung hindi man perfect, pero at least ano, no, yung wala tayong intention na mangloko or what, or kumbaga in good faith, no, na kung nagkamali man tayo, hindi natin sinasadya. Okay? So because nobody is perfect, di ba? There is no such thing as perfect. So ito, i-measure natin, no, using our voltmeter analog. Kasi naka-range tayo sa times 10 lang, sa 10 lang, 10 volts kasi bababa lang naman to. So ito yung positive, ito yung negative. So mayroon siyang supply voltage ngayon na around 2.8 volts. So kasi ito is 3 volts, no? Range natin is 10 volts. So 2.8 more or less 2.8. Hindi naman perfect yan. Kahit kung dito naman tayo sa digital kasi, ganun din, hindi rin yan. So kasi may ano pa, di ba? May drop pa dito, may forward bias voltage drop dito sa diode, sa dalawang diode na nagkakandak ng sabay, no? 'Di ba? Sa bridge, dalawa yung nagkakandak at the same time. So kung ang voltage drop is, let's say sa forward is 0.6 volts, yan man ang usual na voltage drop. So 1.2, no, yung dapat drop. 6.6 volts plus 6.6 plus 0.6 volts is 1.2 volts. So yung supply natin is 3.6. So kung minus 3.6 minus 3.6 minus 1.2, let's say 1.2. So 3.6 minus 1.2. So dapat, what's wrong? Mali. 3.6 minus 1.2. Let's say 2 diodes, no? So the remaining is 2.4 out of 3.6 supply. So kung i-check natin dito, actually ang halos walang drop, no? Sa dito sa tester natin 3.7. Ano, may drop actually 3.07. So napakaliit ng drop is nasa mga 5.3 lang, 0.553, no? 0.53 lang yung drop. So pero dito sa ano natin, sa analog is 3.6, yan dito is 2.8 pa rin, no? So 2.8. Pero sa computation natin, kung 1.2 ang drop, no? So 2 diodes, 0.6 is 1.2. So 2.4. Now,
the Curie, no? Ang Curie is 0.6, ang forward bias voltage drop. So, well, anyway. Pwedeng error sa tester natin or mas laser yung drop ng diode dahil depende siguro sa sa type ng diode or sa pag-manufacture ng diode na mas naging less yung resistance, no, sa forward, kaya less din yung voltage drop. We don't know, but we have here the real measurement na hindi umabot ng mga 1.2 yung drop. Anyway, so eto, pag halimbawa binaligtad natin yung supply. At dito natin baliktad, hindi dito sa from power supply or from battery, for example. Dito na sa output na mismo. Ibabaliktad natin. So, di ba? Hindi siya talaga mag-on kasi naka-reverse bias yan. Negative, positive side ng diode, no? Positive, negative side ng diode. So, not unless kung baliktarin na naman natin yung diode, ikotin natin ng 180 degrees. Yan. Yan. So, yun, no? Yun lang. Additional lang doon sa yung vlog na nakita ko, no? Na circuit protector for reverse supply voltage. So, this one is gawin mong bridge. Yung isang diode mo, dagdagan mo ng 3, gawin mong bridge. Then, this will be the circuit. And kahit balik-baliktarin mo yung supply, yan, balik-baliktarin mo, kahit pumikit ka pa, no? Kahit pumikit ka pa sa pagkabit, ganun pa rin, no? Mag-on pa rin yung circuit mo na hindi damage. Yun lang yung drop. You have to consider the drop. Let's say kung 12 volts din yung battery mo, 12 volts yung circuit. So, kung magda-drop ng based on the theory na 1.2 yung dalawang diode sabay-sabay na on, yung forward voltage drop is 1.2. So, the remaining is 10.8. So, kung talagang mangyari yung 1.2 na drop, then maybe you have to increase kung pwede mo pang, kung hindi battery, kung ma-supply, pwede mong taasan yung supply. Kung variable yung supply mo, taasan mo, dagdagan mo ng at least 1.2 or 1 volt para at least yung makompensate yung forward voltage drop ng dalawang diodes, no? So, yun lang. Pero kung okay naman siya kahit nabawasan siya ng 1.2 or 1 volt, ito nga, tinisting natin is, kung dito sa digital tester is 0.53 lang yun volts yung na-drop kasi 3.07 volts yung drop lang. Dito, yung supply dito. So, yung drop is mababa lang siya, no? So, yun lang guys. Yun lang itong simpleng circuit natin. Bridge diode, bridge type, na ang purpose hindi to rectify but to protect the DC circuit from reverse polarity from the supply voltage. Okay? So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo kahit konti, no? Until next video, ingat. Bye!